Hello? Wow, dami natin. Sa pangalan po na nabilang kayo ni Yesu Cristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ngayon po, andito tayo sa kalawang bahagi na kung saan ating po binabasa ang mga sitas sa bawat gawain at binibigyan po natin ng buhay para ito po'y maging baon natin sa ating pagmiyag at magiging gabay natin sa ating pang-araw-araw na pagbuhay. Dato po tayo dito sa isa pang sitas. Ang ikalawa po, ayon sa sulat ni Apostol Santiago sa Kapitulo 1, versikulo 2 hanggang 8. Ito po, palagi natin itong nababasa. Pero, kinakailangan po, ang ebanghilyong ito na isinulat ni Apostol Santiago para sa bawat isa sa atin. Kinakailangan po, i-ugnay din natin sa ating sarili at pagnilay-nilayan natin. Ano po ang nasasabi? Mga kapatid ko, aring inyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-sari tukso. Bakit po? Sabi ni Apostol Santiago na kapag dumaranas tayo ng tukso, dapat magkaroon tayo ng tinatawag na kagalakan. Dahil po, kumbaga, katulad yan ng isang estudyante, ang lahat ng dumaranas ng exam ay yung mga pure na estudyante. Na ibig sabihin, kaya yung estudyante, ini-exam, nagkakaroon ng test, ibig sabihin, inaari siya ng eskwelahan na enrolled kasama sa eskwelahan. Kaya po, kung titingnan natin, paano natin i-ugnay sa ating buhay? Kung tayo po ay dumaranas ng mga tukso o mga pagsubok, mapapalad tayo. Magbigay tayo ng kagalakan. Bakit? Dahil inaarap tayo ng Diyos na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Bakit may mga tukso? Bakit may mga pagsubok? Sapagkat kung paano nabuhay tayo at natuto na tayo. Sapagkat ang tukso po kasi, yan ay pamamaraan kung tayo po ay natuto na. Halimbawa, ituturo yung ganito. Ngayon, dadaanin kayo sa tukso kung kaya na natin ipagsanggalan ang ating sarili na hindi na tayo matadala ng tukso. Ganun po yun. Kaya, sa mga inaani ni Kristo na pag-aani niya, kung ginagawa niyang tinatawag na anak ng Diyos, tayo po yun, na mga nagsisunod sa Kanya, dapat po, kapag dumaranas tayo ng tukso, huwag natin sisihin ng Diyos. Huwag natin sisisihin na bakit pa dumarating yung mga ganitong mga pagsubok sa ating buhay. Kundi naaalala tayo ng Diyos na tayo ay mga minamahal niyang anak. Kasi kung babalikan mo yung nangyari kay Job, ang pagtukso kay Job o pagsubok na dinanas ni Job, may pahintulot ng Diyos. Kasi kung titignan mo sa unang kapitulo, habang naroon nagtitipon ang mga anak ng Diyos, naparoon naman si Satanas. Ngayon, kung tayo mo ay gumagawa ng kabutihan, sumusunod tayo ng buong tapat sa kalooban ng Diyos, ipagmamalaki tayo ng Diyos. Maging kayo sa harapan ni Satanas. Anong sabi? Inyo bang nakita ang aking lingkod na siyo? Walang katulad niya sa ibabaw ng lupa. Siyempre, ano naman gagawin ng manunukso? Walang iba, susubukin yung kakayahan ni Job kung kaya niyang malagpasan na kung totoong tapat niya siya sa Diyos. Ganyan din po tayo. Kaya tayo dumaranas ng tukso o pagsubok dahil pinapahintulutan ng Diyos upang sa ganun malaman yung kakayahan natin kung anong level na tayo. Dahil kung wala po tayong nararanasan ng mga tukso o pagsubok, ibig sabihin, hindi pa tayo inaaring pag-aaring ng Diyos. Mga anak tayo sa labas. Kung
kung anak tayo sa loob, o tinatawag na tunay na anak, inaaring isang anak, kinakailangan natin maging kagalakan sa bawat isa sa atin kung tayo'y dumanas ng sari-saring tukso sapagkat doon natin masusumpungan na kasama ko pala ang Diyos. Dahil naaalala niya pa ako para tuksohin. Pero po yan, kaya hindi po pwedeng ibalik na rin natin yung pagkaunawa. Ang kinikilala ng Diyos na pag-aari niya, dadanas ng tukso at pagsubok. Ang hindi niya inaaring kanya, wala siyang pakialam kahit tukso o pagsubok, hindi niya daranasin. Kaya dapat maging kagalakan sa atin kapag tayo lumaranas ng mga pagsubok. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Na kung paano po, sa pamamagitan ng pananampalataya niya na meron tayo, tanang-tana natin, pinalilindigan natin, doon natin malalaman kung yung pananampalataya ng pure. Kasi po, kung halimbawa, sabi nga, kung tayo ay gumawa ng sarili nating pundasyon ng pananampalataya, kinakailangan natin ng isang bato. Nakapatong yung haligi na yan sa isang bato sa makatulipalay kay Kristo. Dumating man ang tukso, pagsubok, magiging matatag po yan, hindi po yan magigila. Pero, kung halimbawa, marunong tayo makinig ng Ebanghelyo, hindi naman natin isinasabuhay, magiging katulad tayo doon sa isang tao nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin natin. Ibig sabihin, yung salita, hindi nakapanahan sa ating puso. Hindi naging matatag ang pananampalataya. Minsan nagdadalawang isip. Kaya nagdududa, ano kaya, kakayanin ko ba o hindi? Kaya po, kalaki po nito ang tinatawag na pagtitiis, pagpapahaba ng pasensya. Kinakailangan, bakit kayo dumanas sa ng pagsubok ngayon? Bakit kayo may karamdaman ako ngayon? Ilalagyan po natin yung pagtitiis. Kaya ko to. Bibigyan ako ng Diyos ng kalakasan para malagpasan ko ito. Kapag yan po ang nasa isipan natin, dapat po, gumagawa kasi yung pagtitiis sa buhay natin. Hindi pwedeng sa bibig lang lahat. Dapat, malaman natin, kaya ba natin pagtiisan ito? Kaya ba natin labanan ito? Kaya ba natin magpatuloy hanggang sa hangganan at makalusog kung sa tukso o pagsubok na dinanas natin? Kinakailangan kasi natin na isurvive yun, maitawid. Kung baga, dadaan ka ng isang sapa, malakas yung tubig, yung agos, kinakailangan may purpose tayo, dapat makarating ka dun sa kabila. Maitawid mo yung pagsubok. Katulad din naman ng karamdaman. Kahit dumanas tayo ng karamdaman, kabigatan ng katawan, minsan parang gusto nating sumuko dahil hapong-hapong na tayo. Pero, kinakailangan ng pagtitiis. Kung may lagnat tayo, pagtiisan natin yung lagnat. Kung masakit ang ulo natin, tiisin natin. Ang mahalaga, gumawa tayo ng aksyon, nagkalagpas tayo doon sa pagsubok na dumating sa ating buhay. Yun po yung importante. Kasi kung wala pong pagtitiis, marahil, kapag hindi na kinaya yung sakit ng ulo, magpapakamatay na. Pero kung may pagtitiis, lalabanan niya. Gagawa siya ng paraan na kahit anong inumin na gamot, para lang gumaling, gagawin niya yan dahil kalapit po ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Kasi po, yung pagtitiis po kasi, yun po yung nagtuturo sa atin para i-explain natin yung pag-iisip. Ngayon, kung yan po ay nakasanayan na natin ginagawa, na kapag dumating ng problema, pagsubok, karamdaman, palagi natin napagtitiisan, ang kalalabasan po niya, sakdal na gawa. Dahil, kahit ulit-ulitin pang, kahit anong ipukol sa atin ang kalaban, kapag matibay tayo, palagi kaya natin tinisin ang mga nangyayari sa atin, isa po yun na sakdal na gawa. Kumbaga, susuko na lang
lang yung gumagawa niyan sa atin. Upang kayo'y maging saktag at ganap na walang anumang kakulangan. Kaya po, ang pagtitiis mo pala, isang bahagi na kinakailangan ganasin ng bawat isa sa atin. Papunta po yan sa pagiging saktag o kaya ganap, perfect. Dahil po, kung hindi tayo sinasanay sa mga kahirapan, sa mga pagtitiis, hindi po natin mapiperfect ang ating buhay. Ganyan po yan. Ngunit, ito naman yung magandang paalala. Ngunit, kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ano po ba yung karunungan dito? Karunungan yung makaalam ng mga hiwaga ng Diyos. Makaalam ng mga pagsubok, bakit kaya may pagsubok, bakit kaya may mga pagtukso, bakit kaya mayroong mga pagkahapis, bakit kaya mayroong karamdaman, bakit kaya minsan dinaranas natin kung sino pa yung katulus natin, minsan kaaway tayo, hindi natin kasundo. Sapagkat kung titingnan po natin, yan po ay karunungan. Malaman natin na ang taktika po pala para malaman yung pagiging matibay natin kung matatag sa harapan ng Diyos. Kung sino pa yung malapit sa atin, yun po yung gagamitin para tuksohin tayo, para subukin tayo. Dahil po, kumbaga, ang kalaban, kapag hindi kasi natin kilala yung gagamitin niya para tuksohin tayo, hindi natin papatulan. Pero ang gagamitin niya, yung kilala natin, yung malapit sa ating kalooban, yun ang gagamitin niya para tuksohin tayo. Ang gagawin naman natin yan, karunungan. Hahanapin natin yung karunungan. Bakit kaya kinakailangan gamitin siya para tuksohin ako? Yan po yung pagkaunawa noon, na kaya pala sa ginamit, isa po yung bahagi ng karunungan. Kaya po, para malaman natin, marahil nagkukulang tayo. Hindi pa natin napag-uunawa yung mga bagay o sitwasyon na nangyayari sa ating buhay. Bakit kaya ako nahahapis? Bakit kaya ako nag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi ko naman dapat ipag-alala? Dahil bago pa ginawa ang tao, nandun na ang lahat ng kailangan ng tao. Bakit pa tayo mag-aalala? Bakit pa tayo mababalisa? Iprinobite na nga lahat ng Diyos na kailangan natin bago ang tao isinilang sa sanlibutan. Papalag na tayo dahil meron tayong kinakis ng magulang na establish na yung buhay. May bahay na, may masisilungan na, meron ka pang kama, meron ka pang unan, kumot, kumbaga safe na. Kumpara noon, kung titignan natin yung panahon ni Adam at Eve, nabuhay sila, natutulog lamang sila sa ilalim ng puno, nagtakip lang sila yung kasuotan nila, yung dahon ng isang puno. Hindi tayo, isinilang tayo, kumpleto na. May bahay na, lahat may tubig na, may kuryente na. Kung bagay, pinanganak tayo, kumpleto na. Kaya kung tinignan natin, mas mapalad tayo kumpara doon sa mga tao noong unang panahon na hindi pa nadiskubre ang apoy, hindi pa nadiskubre ang pagluluto. Kaya hindi tayo mapalad dahil nabuhay tayo ngayong makabagong panahon na. Kumbaga, umusbong na yung teknolohiya. Kaya po, sa bagay na iyan, tayo pong lahat makaunawa na kinakailangan mangyari ang pagkahapis, ang mga problema, ang mga karamdaman, ang mga pagsubok. Marahil yan, kapag may tanong tayo sa ating sarili, bakit kaya nangyayari ito? Kulang pa tayo sa karunungan. Kaya ang sabi, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumpa. Hindi po katulad ng tao na kapag tayo ang isang tao ay may maalam na, kapag humihingi tayo ng ideya, nagbibigay na sila pero may kalapit na panunumpa. Pero ang Diyos, kapag tayo po ay nagkulang ng karunungan o ng kaalaman man, direkta na po tayo sa Diyos. Huwag na natin idaan sa tao.
Sapagkat siya po ang nagbibigay sa atin ng karunungan niyaon direkta sa pamamagitan ng Espiritu Santong uudyok sa ating mga pag-iisip. Pero hindi po siya nanunumbak. Ang ibinigay niya na. Hindi katulad ng tao na matapos bigyan, tapos nung nagkulang, bumalik ulit, humingi ulit, sinusumbatan pa. Patapos kitang tulungan, ngayon ganyan igaganti ko sa akin. Hindi ba gaganyan ng tao? Dahil po ang tao kasi madali pong magsalita. Pero pagka minsan, sa inaakala natin, mabuti yung ating sinasabi para magpusa naman yung kapwa natin. Pero masakit po yun sa kalooban kapag narinig niya po yun. Kaya po, hindi na natin, direkta na tayo sa Diyos. Hindi na siya nanunumbak, ibibigay pa niya. Ngunit, ito po ang isang magandang pamamaraan ng paghihingi. Ngunit, humingi siyang may pananampalataya. Kinakailangan, halimbawa, may karamdaman tayo. Hihingi tayo sa Kanya na pagalingin. Lalaki pa natin ang pananampalataya. Sa pamamagitan, ilagay natin yung paghingi sa panalangin. Anong sabi doon sa Marcos 11:5? Sa mga humihingi. Sabi po dito, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi. Lahat, ibig sabihin walang exempted. Lahat ng mga hinihingi natin sa Diyos na idinadaan natin sa panalangin ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Pananampalataya na naman. Kinakailangan, yung hiningi natin na gumaling, sampalatayanan natin na magaling na tayo. Magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na. Ibig sabihin, past tense, tapos na. Manampalataya tayo na magaling na tayo. At inyong kakampin sa kanya ipagkakaloob ang kagalingan. Parang baliktad. Sa tao po kasi, baliktad din. Believe it first sa Diyos and you will see. Sa tao, to see is to believe. Kapag naramdaman ko ng magaling na ako, maniniwala na ako sa Diyos. Ganyan po sa tao. Pero sa Diyos, baliktad. Sampalatayanan muna natin na magaling na tayo sa ipagkakaloob ang kagalingan. Ibig sabihin, uunahin natin yung pananampalataya. Magtiwala tayo at maniwala tayo na magaling na. Kaso may ubo pa rin ako may lagbat pa rin ako. Hindi pa rin ako magaling. Kaya nga, ang pananampalataya po isang bagay na tumutulak sa ating pag-iisip, sa ating diwa, kalooban man, na parang inirihiyan na nagtutulak sa atin na lumapit at sumampalataya sa Diyos. Sa kanayong kagalingan. Dahil ang may problema, yung katawan natin. Ang tinuturuan nito, yung espiritu natin at kaluluwa ang sumampalataya. Gagaling na lang yung katawan naman. Ibig sabihin, may gagawin para yung kaluluwa at espiritu natin para gumaling yung katawan naman. Yung tinatawag na pananampalataya. Ngayon, sabi nito, humingi siya may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Ibig sabihin ko pala, pwede palang manampalataya tayo na magdodoble yung pag-iisip. Pwedeng maging buo yung pananampalataya natin. Pero, sabi nito ni Apostol Santiago, humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Buo yung paghingi natin. Bakit po? Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Kaya ang kalapatasan katulad ng alon ng dagat, ihagis papunta doon sa isang isla, ihagis na naman doon sa kabila. Ibig sabihin, walang direksyon. Kaya kung tayo mananampalataya, dapat po maging sulit
maging buo. Sapagkat ang ibibigay naman sa atin na kagalingan o kasagutan ng lahat ng ating mga kahilingan, sulit din, buo rin. Kaya kung halimbawa, 50-50 yung pananampalataya natin, 50-50 din yung kagalingan. Marahil, kung isang buong ulo ang masakit, kapag pinagaling ng Diyos, kalahati lang yung magaling kasi 50-50. Anong gusto natin? Buong ulo yung masakit, nagdalawang isip tayo, o kaya nag-alinlangan yung pananampalataya, ang magagalingin lang yung 50-50 rin. Kaya yun ang proseso. Kinakailangan maging buo yung pananalig natin sa Diyos. Kaya ano man sabi nito? Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Kaya kung halimbawa, nagdadalawang isip mo, wala po talaga palang tatanggapin. Kaya po, kung kinakailangan, maging sulit, maging buo ang ating pananampalataya. Yun po yung hinahanap ng Diyos, lalong-lalo na sa humihingi ng karunungan o kaalaman. Kaya po, ang pananampalataya po kasi, isang pundasyon niya na yun ay isang paniniwala at pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. Kumbaga, hindi pa natin tinatanggap, pero sinasangayunan na natin na tinanggap na natin, pananampalataya po yun. Kaya kahit anong hingi natin sa Diyos, kung nagdadalawang isip, may pagdududa, hindi po tayo tatanggap kahit ano po ang hinihingi natin. Bakit? Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Ibig sabihin, kapag dalawa po pala ang akala natin, walang tayong tiyaga, wala sayo sa katinuan. Ibig sabihin, sira pala ang ulo natin kapag pagalagalawang pag-iisip. Dapat po, kinakailangan maging isa lang. Pagiging consistent sa isa, yung pananampalataya mo yun. Andit ka dito sa kabila, huwag ka maniwala yun. Andit ka sa, sige na, sumampalataya ka na. Kinakailangan, maging parehas yan. Parehas yan, malakas ang pananalig. Yung kaliwa o kanan man, udyok man ng kaibigan natin, o ng ating kapwa, kaaway man yung kapatid. Kinakailangan, manahan tayo sa isa lamang. Hindi ko kailangan ng udyok o sinasabi o suggestion ng iba. Basta ako sasampalataya. Ibibigay sa atin ang lahat ng gusto kong gawin. Yan po yung proseso ng paghingi. Hindi pwedeng humingi lang, may pananampalataya bigay agad. Kinakailangan, gawin natin isa ang pananalig na lang. Huwag tayong maging dalawang akala. Sabi nga, hindi tatanggap ng anuman sa Panginoon. Tatapwag, kung ang tao may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga pagkakas. Kaya kung titingnan natin, ano man ang mga ginagawa natin sa ating buhay, kinakailangan mo, manahan tayo sa isa lamang pananampalataya. Manahan tayo kung ano ang hinihingi natin. Ano ba ang nais natin sa ating buhay? Pero siyempre, bago ipagkakalog ng Diyos, may proseso rin. Lalapit natin palagi ang pananampalataya. Dahil, kung hindi tayo naniniwala sa Diyos, at hindi rin natin ipinagkakatiwala sa Diyos, ang ating mga karamdaman, problema man sa nirano, kung ano-ano pa man, hindi po matatawag yun ng pananampalataya. Kahit sabihin pa, pasigaw pa natin sasabihin, I believe in God. Pasigaw pa natin na panuhod kung wala dito sa ating kalooban ang tunay na pananampalataya, magiging useless po na ang paglapit natin sa Diyos. Kaya po, ang una po dito, isuko natin ang ating sarili, ilapit natin yung pagtitiis, yung pananampalataya, at yung paghingi ng tao sa puso, buo, upang sa ganon, ibigay din ng buo ang ating mga kahilingan. Kaya po,
tayo man, nagdadalawang isip pa, nagdududa pa, marahil tayo na po ang may problema. Kaya baguhin natin yan. Nang sa ganon, ang hinihingi natin, ipagkaya ng Diyos. Pero po, hindi ibig sabihin, pag hiningi mo ngayon, di ba gusto mong maging, depende naman sa hiningi mo. Hiningi mo, gusto kong maging presidente ngayon. Ipansarili yun. Pero kung pansariling layunin, ang gusto mo pang tumulong sa kapwa, nasa ilalim tayo ng karamdaman, yun po yung pang-una natin, i-priority natin sa ating buhay. Kaya sa ganon, makilala natin sa ating sarili na kaya pala hindi pa sinasagot ang ating kailangan. Kailangan pala, lakipan ko ka ng pagtitiis. Lakipan ko ka ng pananampalataya. Saka na ipagkakaloon. Ang Diyos po, pag nagbigay, wala pong kahalong sumpa. Kaya po, manahan tayo sa aral na pinagkalap sa atin. Mabuhay tayo doon. Ang lahat ng ating mga hinihiling, lakipan natin ang pananampalataya at pagtitiis. Ano man ang ating mga kahilingan, idulog po natin lahat sa Diyos. At ipagkakalog niyo sa atin ang katiwasayan ng ating pag-iisip, ang kagalingan ng tao. Kaya po, siguro hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin ng Evangelyo sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at pagpalain tayo. Ano man po ang mga karaingan natin, kahilingan ng problema, karamdaman ng kahirapan, idulog po natin lahat yun sa Diyos at ipagkakalog niyo ang katiwasayan ng ating pag-iisip na pagharian tayo upang maging sulit ang ating pananampalataya sa Kanya. Lakipan natin ang pagtitiis at tamang panahon ng Kanyang pagkakalog sa ating ng kahilingan natin. Salamat po sa Diyos at isang magandang hapon sa ating lahat.